God made you to love you. Pastor Arnold po. Lilikha ka ng Diyos para mahalin ka. Nilikha ka ng Diyos para mahalin ka. Hindi sinabi ng Biblia na ang Diyos ay may pag-ibig. Ang sabi po sa Bible, God is love. 1 John 4 verse 8. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakabuod ng kanyang kalikasan o yung kanyang nature. Ang sabi po sa Bible, for you created all things and they exist because you created what you pleased. Yan po ay mula sa Revelations chapter 4 verse 11. Ang lahat ay nilikha dahil ang Diyos ang nag-i-enjoy mula rito. Nais niya itong mahalin. Mahal ng Diyos ang bawat bundok, mahal ng Diyos ang bawat hayop, ang bawat halaman, ang bawat bituin, at mahal ng Diyos ang bawat tao. Ang sabi naman po sa Psalms 149 verse 4, the Lord takes pleasure in His people. The Lord takes pleasure in His people. Muli po, Psalm 149 verse 4. Ang Diyos ay nalulugod sa iyo sa lahat ng oras. Bakit? Siya ang lumikha sa iyo. Siya ang iyong Heavenly Father. Iniisip ng ilang tao na napapangiti lamang nila ang Diyos kapag gumagawa sila ng mga bagay na reliyoso. Wala nang hihigit pa sa katotohanan. Natutuwa ang Diyos na pinapanood ka na ikaw ay ikaw dahil ginawa ka niya bilang ikaw. Pinlano ka ng Diyos para sa kanyang kasiyahan at gusto niyang matutunan mong mahalin din siya. Ibinigay ni Jesus ang pinakabuod ng Biblia nang tanungin siya, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Yan po sa Matthew 22 verse 36. Ang sagot po ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Yan po sa Matthew 22 verses 37 and 38. Ang buhay ay tungkol sa pagmamahal. Kung hindi mo yan nakuha, hindi mo nakuha ang unang layunin ng iyong buhay. Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Bago sumayad ang aking mga paa sa sahig tuwing umaga, ipinapanalangin ko ito. Dear God, isa na namang araw ito. At kung wala man akong magawa ngayon, gusto kitang makilala ng higit pa at gusto kitang mahalin ng higit pa. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili sa pagtatapos ng isang hindi kasiyasiyang araw, puno ng sarili mong mga pagkakamali, kasalanan, kalungkutan at pasakit, ngunit na-recognize mo naman na natutunan mong mahalin ang Diyos ng higit pa, hindi nasayang ang iyong araw. You are doing exactly what God made you to do. Ginagawa mo kung ano mismo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Think about this, my friend. Why do you think people struggle to accept the truth that God loves them and takes pleasure in them? Sa palagay mo, bakit nahihirapan ang mga tao na tanggapin ang katotohanan na mahal sila ng Diyos at nalulugod ang Diyos sa kanila?
Pag-isipan nyo nga po yun. At pangalawa, why do you think people often miss this first purpose of their life? To love God with all their heart, soul, mind, and strength. Sa palagay ninyo, bakit madalas na hindi nasagot o masagot ng mga tao ang unang layunin ng kanilang buhay? Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas. Think about this, my friend. If you really internalize the fact that life is all about love, how would that change what you prioritize in your day? Kung talagang na-internalize mo ang katotohanan na ang buhay ay tungkol sa pagmamahal, paano nito mababago ang iyong prioridad sa iyong araw? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.